Hello everyone! Welcome to my channel. Si Tolit sa Canada po ulit ito. Kamusta po kayo? Medyo ngayon lang ulit ako nakagawa ng panibagong video since my last one kasi medyo naging busy sa work at saka sa bahay at saka sa iba pang mga bagay. Kaya medyo ngayon lang nagkaroon ulit ng pagkakataon. So this evening po, pag-usapan po natin yung ginawang hearing o yung naganap na hearing sa Pilipinas doon sa mga umaresto kay Tatay Digong. So tingnan po natin kung gaano po sila kayayabang itong mga buwakan ng lintik na to, kung gaano ang aangas nilang magsisagot sa mga senador. Usually, di ba, pag ang mga, what you call that, yung mga inaanyayahan ng mga senador sa hearing na gano'n, sa mga gano'ng pagkakataon, pag sumagot ang mga yoon, ang mga resource person, pag sumagot sila, your honor, di ba? Kadalasan, your honor, ganyan-ganyan. Pero itong mga baka ng lintik na to, hindi. Kung sumagot sila, akala mo teacher lang nila yung sinasagot nila o yung teacher lang ang nagtatanong sa kanila. Panoorin po natin kung gaano sila kayayabang. Kasi yun na yung pagkakataon na yung power nila, pumanik na sa utak nila, pumanik sa ulo. Umangat sa ulo, hindi umabot sa puso. So, para silang yung mga langaw na nakatuntong lang sa kalabaw, akala nila is mataas na sila sa kalabaw. Kasi ano nila ngayon time nila ngayon. So, sila yung nasa power ngayon, sila yung alaga ng administrasyon ngayon. So, ganyan sila kayayabang magsisagot. Tingnan nyo, ito pa si Secretary Remulla na sinasabi na binubuli daw sila ng Senado. So, panoorin po natin kung gaano sila kayayabang. So, dito sa eksena na to, ito yung ini-interview ni Senator Peter Cayetano, itong si Torre, si General Torre. Kung may violation ba yung ginawa niyang paghinder kay VP Sara na makapasok at makausap si Tatay Digong. Tingnan niyo kung gaano siya kaangas magsalita. May violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Any person arrested or Kita mo, ang yabang niya sumagot ha. Tinanong siya kung may violation ba yung paghinder niya o yung pag-aresto niya kay Tatay Digong. Salita niya, no. Ewan ko bakit naging general itong baka na lintik na to, napakabobo. Panorin niyo po. Or to shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Tingnan nyo yung mukha niya, ha? Titingnan lang natin yung mukha niya kung gaano yung pagmumukha niya. Hindi ko ma-catch up pero napakagwapo ng buwaka na lintik na to. Tingnan nyo. President Duterte was asking for his... Ayan tingnan niyo yung pagmumukha niya. Kung ano, yung tipong parang nayayamot siya habang ini-interview siya o habang kinu-question siya ni Senator Peter Cayetano. Tingnan niyo yung pagmumukha. Kamukha ni, ewan ko yung isang artista, yung naging sikat na vlogger na mukhang langaw. Ito naman yung mukhang bangaw, baka na lintek. Tingnan mo. Tingnan niyo kung anong pagmumukha niya. Parang yamot na yamot siya habang ini-interview siya. Parang gustong-gusto niya na umuwi. Diba? Napakaangas ng buwakan na lintik na to. Tingnan nyo. Own doctors. Sir, we have substantial doctors. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon. 4 na taon na pagkakabilanggo or 4 years imprisonment yung ginawa mo, Torre. Dahil binayolate mo yung karapatan ni Tatay Digong na makausap hindi lang ang kanyang abogado kundi ang kanyang anak na makausap ni Tatay Digong at makapasok sa Villamor Air Base nung gabi na yon. Ano't naging bobo ka at wala kang nalalaman sa batas? Paano't naging general ka? Ganun ka na lang ba? I don't know kung masagwan sabihin na sip-sip buto ka. Hayop ka. Sige, tinuloy pa natin. Nakulong.
bawal na pigilan yung anak na bumibisita. So it's your call to violate the law. Yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors. Actually, ginawa na nilang inutil ang batas. The moment na inaresto nila si Tatay Digong at pinadala sa dahig, naging inutil na ang batas sa Pilipinas. Bakit kanyo? Hindi naman tayo nakasapi sa ICC, pero tayo pa ang naghatid ng isang Pilipino sa ICC in free of charge pa, dahil ang pagkakaalam ko, government pa ng Pilipinas ang gumastos sa eroplano. Sige, tuloy po natin. And then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family. Tinan mo itsura ng tingnan, tinan mo itsura ng taon to. Hindi ko masabi kung anong pagmumukha ang meron ito eh. Napakayabang niyang mag-aasta kasi. That time, alam ko, Tore, ang sinabihan mo, nakakaladkarin ko ito, si Tatay Digong, hindi si ESC Media Aldea. Si Tatay Digong, ang gustong-gusto mong kaladkarin, nagigil ka. Dahil yun ang lumalabas sa video na nagkalat. Nagigil ka na sinasabi mo, kakalad ka rin ko yan. Pag pigilan nyo ko, kakalad ka rin ko yan. Ay, nakakapanggigil itong taon to eh. Nakakapanginig na laman pag nakita mo, tapos ganyan na pagmumuka. I doubt kung hindi binubuli ang mga anak nito sa school. Sana nga hindi, dahil sa ginawa mo. Tuloy pa po natin. Members there and not deny them. So, who give the order? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, No, I have a team of you're the one there. there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Kita mo, nagtuturuan na sila. Nagtuturuan na mga lintik. Mga gagong mga lintik na to. Police. So, Chief PNP, It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, So, ayan na. Nagtatanggihan na. Ang PCTC tinanggi na. Ngayon, ang isusunod dito si General Malbil, executive privilege daw. Kasi nako-corner na ang mga tinamaan na lintik. are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. We are not bullying you, sir. Ha? We Ayan. Nakialam na si Remulla. Binubuli daw sila. Sana bago nyo inaresto si Tatay Digong, bago nyo pinagplanuhan ng kapatid mo na si John Vic Remulla, inaisip nyo yan na talaga ang mga tao magagalit sa inyo. Eh, mga ogag kayo eh. we want the truth. Secretary Remulla, I recall that General Torre nagbigay Ito maganda kung gaano kayabang itong si Torre nung in-interview siya ng Rappler na bigyan lang ako ng aeroplano, ako na bahala dyan. Tingnan nyo. siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. So Secretary Remulla, nagpa-interview Ito pa ang isang malaking tanong. Sino nagbigay ng eroplano sa kanila? Kaninong basbas ang eroplano na binigay sa kanila na ginastusan daw ng gobyerno ng Pilipinas? Ganoon kadesperado
ang administrasyon ngayon, dahil alam nila na si Tatay Digong may hawak na excuse me, ito yung in-expose ni Tatay Digong regarding sa 2025 national budget na maraming blanco doon sa at saka sa isa pa. Alam naman natin lahat yun na nilabas ni Tatay Digong yun ang mga kasama niya, mga abogado. So, ito ang ganti nila kay Tatay Digong. Arestuhin siya para ma-divert yung isip ng mga tao sa pagkaka-aresto sa kanya. At my own opinion lang po ito, pero yun ang nakikita ko. Kasi nga si Tatay Digong in-expose ang gobyerno regarding sa katiwalian na mismo si Senator Amy Marcos natakot nung makita niya yung 2025 national budget na maraming blanco. So nung in-expose ng grupo ni Tatay Digong yung kasama yung mga abogado, mga ibang congressman, eto na, gumapang na yung pag-aresto kay Tatay Digong para ma-divert yung mga tao, mapunta ang atensyon sa pag-aresto kay Tatay Digong, which is nangyari na nga ngayon, di ba? So, ganun yun. Buong mundo nakatutok kay Tatay Digong sa dahig sa Netherlands. Pero, itong 2025 national budget, unti-unti na itong matatabunan. Pero sana hindi po mangyari. So, tuloy pa po natin. Yun na, si General Torre, we're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nag-utos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, God, surrender him to the Hague, and that what the law provides. No, mali yan. Naging abogado ka pero wala kang alam sa batas. you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one, No, that is referred to, I will admit it. So, yun po, yun yung video ng Senate hearing. Actually, clippings lang yun na pinag-compile thanks to the honors. So, ganun sila kadesperado na mawala sa dibdib nila si Tatay Digong. Kasi nga, tinik sa dibdib ng administrasyon si Tatay Digong. Unti-unti kasi nilalabas si Tatay Digong ang mga baho ng administrasyon. Magmula sa pagiging adik, pagiging bangag. And kudos to Senator Amy, kahit kapatid niya yon, nagawa siya ng ganong hearing sa Senado na sana is nasa puso niya talaga ang ginagawa niya. Hindi lang pakitang tao dahil malapit ang eleksyon. Diba? So yun po mga kababayan, ganon nangyayari o ganon tumatakbo ang mga sabihin natin ganito tumatakbo ang politiko sa Pilipinas. Benggahan dito, benggahan doon. So, ngayon po, meron tayong isang tatay na nandoon sa dahig, nakakulong doon sa dahig dahil sa kagagawan ng iilang tao. Sabi nga pinlano daw nila yon. Group effort, sabi pa ni John B. Cremulya, group effort. Pero nang ini-interview na siya sa Senado, naging chismis na lang yon. Buha ka ng chismis yan, oo. Imagine mo, ang proud na proud ka sa sarili mo nung ini-interview ka ng Channel 5 na sinasabi mo na group effort yan. Ako, si ganito, si Senator, si Secretary Gibo Teodoro, si PNP Chief Marbil, eto pang si Anyo, si General Anyo, at saka si Presidente, BBM. So, group effort nila yon na tanggalin sa dibdib nila dahil tinik sa dibdib ng administrasyon si Tatay Digong. So, ano na nangyari ngayon? Nung nadala na sa dahig si Tatay Digong, ayun na, di ba? Yung mga tao nagsimula ng mag-aklas o nagsimula ng magalit sa gobyerno.
Kasi nga, dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Pero, asan na yung 2025 national budget? Ano na nangyayari doon? Unti-unti na yung nakakalimutan. Kasi ang what you call that, ang focus ng mga Pilipino ngayon is maibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero, sana po sa mga matitinong senador, matitinong congressman, tutukan pa rin natin yung 2025 national budget at lalo pa rin natin dapat maibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. So, sa susunod po nating mga video, pag-usapan pa rin po natin kung ano pa ba yung mga nangyayari. Kasi dito sa amin sa Canada, ang dami nagtatanong, ano na nangyayari sa inyo sa Pilipinas? Ano, chaos na kayo? Kasi yung dating presidente ninyo nasa ICC na, nakakulong na. Well, sinasabi namin, dahil lang ito sa kagagawan ng ilang tao. Dahil alam naman ng mga kasama namin dito ng mga Canadians na ang Pilipinas is wala ng jurisdiction sa ICC. Kaya nagtataka sila bakit Pilipinas pa ang naghatid kay Tatay Digong sa Netherlands. Kayong wala naman ng jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Which is para sa amin, na mga civilian dito sa Canada, napakahirap sagutin yung mga ganong klaseng tanong, di ba? Yun, ang sinasabi na lang namin is, ganoon maglaro ang batas sa Pilipinas. So, sana po sa mga susunod nating pag-uusap, pag-usapan pa po natin yung mga bagay-bagay, kung ano pa po ang mga dapat gawin para mapauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Sana maraming mga Pilipino na sumusuporta pa rin kay Tatay Digong at kay BP Sara. So, sa susunod na election po tayo, straight po tayo laban. PDP laban po tayo. Kahit po kami rito, pag bumoto kami rito ng absentee voting, ganun pa rin ang gagawin natin. Doon pa rin po tayo sa tama. So, maraming salamat po ulit sa pagbigay nyo ng oras sa aking video, and please don't forget to subscribe on my channel po. Thank you very much. Bye-bye.